Kumusta po sa lahat? Maraming salamat ulit sa inyong suporta, tiwala. Ulitin ko, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat ulit sa inyo, ha? God bless po. Ito yung podcast ngayon na interview ni Bongbong Marcos, ni Cheryl Cusim. Tungkol ho ito sa education na tinanong ni Cheryl Cusim, itong si Bongbong Marcos, kung anong plano niya sa education sa Pilipinas. Pakinggan natin yung video. Puntahan ko naman po, Mr. President, ang edukasyon. Noong pong nakaraang taon, Baka sabihin nyo fake news to. Ito yan sa interview. Ang senior high school curriculum. Now, Senator Jinggoy wants to scrap it. Pero si Senator Win Gatchalian naman po, ang sinasabi niya ay to reduce yung college years instead. Ano po ang stand nyo dito? It is just expressing the same frustration that I expressed in the first place. Bakit? It's costing more for the parents. Kasi nadagdagan ng 2 years pa. Nako. Magmamatrikulasyon pa yan. Maraming may school supplies. Bibili ng libro lahat. Iho di puta. Sa 10 years, wala namang advantage. Wala namang naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So, that's his frustration. And Frustrated siya dito dahil daw ang mga magulang dagdag gastos, tapos yung pasanin sa anak na nag-aral na 2 taon, na ito yung K-12, di ba, pinag-usapan. Alam nyo kasi, sa Pilipinas lang naman talaga noon ang walang K-12. Dito, ito sa bansa kung saan kami, nandito na ho yung K-12. Tapos, ibalik pa niya, may plano pa silang ibalik nila ni Jinggoy itong dating kalakaran sa Pilipinas, itong sa yung hanggang grade 6 ka tapos mag-high school ka na, dire-diretso mag-college ka, di ka na dadaan ng isa pang itong K-12. Dito ang tawag niyan, katapos mo ng high school, graduate ka ng high school, ang tawag nito ay bachillerato. 2 years ho yan. Yun, ibig sabihin, equivalent niya sa atin at K-12. Yung 2 years na yan, halimbawa, kung anong magplano ka, kung anong gusto mo, na ito yung kurso ko kukunin, dyan na yung basihan. Hindi yung basihan na ito yung kurso kukunin ko pag hindi ko nakuha yung dito yan, halimbawa ka, pag hindi ko mapasa yung itong i-exam na halimbawa gusto ko mag-nurse, gusto ko mag-accounting, gusto kong mga ganun. Pag hindi ko to makuha, may trabaho pa rin ako. Hindi nag-isip ang gobyerno dito yan. Hindi nag-isip ang mga eskwelahan dito yan. Preparation nyo yun. Doon nyo bakbakin pag-aral yun. Parang, sabagay, di ako nakapag high school noon Noon. Hindi ako nakapag high school Yung preparation noon na NCAA, ganon ang estilo niyan. Magkahawig, pero hindi siya totally talaga magkaparehas. Tapos ito yung gagawin niya na i-abolish niya tong K-12. Para sa akin, sobrang disadvantage na nga tayo pagdating sa ibang bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi halimbawa ikaw maestra, graduate ka sa Pilipinas, pagdating sa ibang bansa, hindi ka pwedeng magturo. Abogado ka sa Pilipinas, pagdating dito sa ibang bansa, hindi ka pwedeng kukuha ng kliyente. Doktor ka, nurse ka sa Pilipinas, pagdating dito sa ibang bansa, hindi valid yung profession mo pagdating dito sa ibang bansa. Ano pa kaya kung tanggalin pa tong K-12 dyan sa Pilipinas? Tapos ang ibang mga magulang nito nagreklamo kasi dagdag pasanin. Totoo ho yun. Dagdag pasanin, dagdag gastos, dagdag lahat. Dagdag ka ng 2 taon. Pero ang pagpaaral kasi sa anak kasi natin, parang puhunan mo yan Para sa kanila yan Kaya lang, pagtanggalin ho ito, noon nga, nangangamuti nga tayo pagdating sa ibang bansa. Paano na kaya ngayon kung tanggalin ulit yan? Mangangamuti na naman tayo ulit. Itong K-12 kasi, hindi lang kasi ninyo na-implement ng maayos yan. Kanina lumaktaw ako Yung kanina yung sinasabi ko na preparation ho yun. Kasi, kung yung kurso mo, halimbawa yung kurso nursing na lang, kailangan pagdating ng exam nito yung 2 years na yan, na extra na 2 taon, na preparation ninyo, kung anong kurso ninyo, ay halimbawa, nursing ka, kailangan mayroon kang grado na mamahit mo yun. O mas gusto mo, mataas pa ang makuha mo. Pag makuha mo yun, pasok ka. Pero depende pa rin yun sa mga eskwelahan.
na papasukan mo. Kasi yung mga eskwelahan, halimbawa, gusto ka mag-enroll sa ganitong eskwelahan. Tapos yung kukunin nila doon, halimbawa, ang limit na nung kukunin, ay kukuha kami ng ganitong kurso, halimbawa, nursing nga, kurso na to ay nasa 8 ang kukunin namin, na passing 8. Para ikaw, passing 7 ka lang, pero pasok ka pa rin sa nursing, pero yung eskwelahan na yan, hindi ka pwedeng papasok. Hindi abot yung ano mo yung limit mo sa kanila eh. Itong eskwelahan na to, high standard ang gusto nilang kunin. 8 to 8.5 ang kukunin nila. Samantalang ikaw, nasa ano ka lang, 7.9, hindi ka pwedeng papasok doon. So maghanap ka ngayon ng ibang eskwelahan na pwede ka doon papasok. So ganun ang ano dito, kompetensya ang education dito. Education dito at saka health, parehas tinutugunan ng gobyerno. Kaya itong health ang ano dito, yung education. Mali si Bongbong Marcos nito kung kanya itong i-abolish kasi nako, pagdating dito sa ibang bansa, ang mga nursing natin, di ka pwedeng magtrabaho ng nurse sa ibang bansa kung hindi ka mag-training pa ng katakot-takot na training. Ano pa kaya kung tanggalin niya to? Paano naisip ni Bongbong ganito? Ako nga, hindi ako graduate ng college, hindi ako graduate ng high school, pero naintindihan ko ang kompetensya ngayon sa education. Global ang pag-usapan natin dito. Hindi Pilipinas ang ano mo nito, Bongbong Marcos. Frustrated ka kasi pagdating ng graduate ng anak mo, yung mga anak na naghanap ng trabaho, hindi pasok yung kanilang napag-aralan. Hindi yun ang rason. Ang rason yan, bakit hindi kayo mag-create, hindi kayo ng mga trabaho para ito mga tao na to, na nag-graduate ng ganyan, na ayaw na mag-aral, pwede magtrabaho. Hindi mo kasi nasubukan magtrabaho sa ibang bansa kung paano ang ano mo, kasi ikaw drop out ka naman eh. Wala ka naman din kasing natapos kaya yung lintik mo. Kaya nabuisit ako nakatingin dito sa video na to. Di niya naintindihan eh. Yung education, basta na lang sisi ng sisi. Yun pa rin ang sinisisi niya, yung sa mga nakaraang administrasyon. Anak ng tokwa talaga to si Bongbong Marcos. Sarap i-dot sa libro na may para maintindihan talaga niya eh. Ulitin ko, hindi ako graduate ha. Pero naintindihan ko na ang laban natin ngayon sa buong mundo, education talaga. Lalo lumabas ng mga internet, mga AI na yan. Dito tayo dihado pag ito yung internet nga natin, nangangamuti rin tayo. Kaya yung mga estudyante natin, ang dami-daming medal, ang dami-dami yan. Akala mo mga swimmer yan na nandiyan dyan. Yun pala pagdating sa actual, hindi marunong magbasa. Pamidalan lang yan. Ang mga pautot sa atin kasi, yung mga ganyan, akala ng mga estudyante, ay ang dami kong medal na nakuha nung nakaraan. Sa akin nung nakaraang taon, naka-medal ako ng 10, may 12, 15. Saan galing yun? Imagine na, may medal na yung di ka late, hindi, ang tahimik mo. Ay nako naman. Hindi na inatupag yung matututo yung mga estudyante. Yung iba, karamihan ngayon sa atin mga estudyante, walang alam, talaga walang utak, walang laman ng utak. Tapos ito pa, dinagdagan pa ng presidente na wala ring laman ng utak, pata si Jinggoy. Nako, anong nangyari sa mga opisyal ng gobyerno, presidente, handa tong i-give up tong mga ganito, anak ng sarap magmuna. That's also my frustration. So, we'll see what the Congress will do. But while the law is still K-12, basta ang sinabi ko kay Sec Sani, Yes. Angara, pagandahin natin ang gusto habang nandyan pa yan. Kasi anong madalas natin marinig? Mismatch. Gusto mo pagandahin ang ganitong sitwasyon ngayon sa education sa Pilipinas. Hindi mo nga binigyan ng budget nung nakaraang 2024, 2025 na GAA. Saan mo sinalpak yung pera na yun sa tawag nito, sa DPWH na ang priority, ang number 1, top priority sa Pilipinas, nang bigyan ng budget, education. Pero tinanggalan mo ilang bilyon, animal mo. Yung skills ko, hindi employable.
magaling ako, magganito. Hindi naman nila kailangan ng ganyang klase. We have partnered with the private sector Bubo. and to ask them, ano ba ang kailangan ninyong skills? Ano ba ang kailangan ninyong klaseng trabahador para makuha, ma-employ doon sa inyo? In fairness, the private sector went even one step further. Gusto nyo kami na magpatakbo ng training. Tapos, paglabas niya doon sa training, trabaho siya sa amin. Kasi eksakto yung training niya doon sa kailangan namin. Yun ang aming ginagawa. Ang sinasabi po ay paano pa yung challenge na i-improve or ibalik sa dati yung kalidad Ayun. ng Ito edukasyon na. po dito sa ating bansa. Kanina when we were on our way here ay pag-usapan namin ng aking producer na noong panahon namin, 80s, pag may labanan sa ang iba't ibang eskwelahan, pag private ka, nangangatog ka or may worry ka na pagkatapat mo ay public school dahil napakagagaling. Oo. At yun ang paano po, and that was during your father's time. So, paano 80, po, nagsip-sip naman to si Sir Cosim. 80s, during the time of Marcos administration, senior, hindi Ako 80s din ako, Cosim, nag-elementary. Anak ng tukwa ka naman din Huwag naman mga sir magsip-sip, mga presidente ng bangag na sa harapan mo, huwag ka magsip-sip. Anak ng putya naman. Ayusin nyo naman, kayo naman, kayo ang unang sa mga fake news Buti kung mga nakapanood nito, kung yung mga 80s, presidente na nun si ay tama no? Si Marcos. Pero yung 80s na yon wala pa rin. Ano ba 80s? Pumasok na rin si Cory Aquino nun. ano Pumasok ang, na rin. marching orders nyo? 86 si Cory, Kaya Nagsip-sip Secretary lang kasi Angara ito, na itaas natin yung kalidad ng edukasyon pa para kasi lately nahuhuli tayo. Lagi Marami tayo ginagawa. Unang-una, classroom. Siyempre, 160,000 ang kulang natin na classroom. Ano nangyari yun? Ano nangyari yun? Ano yung nangyari? Yung budget, ano nangyari nun? Tinanggal mo. Pagdating sa bilateral, Diyos ko po naman talaga to. Ang hirap talaga nitong presidente na to kasi nga, ngayon okay yung mood niya. Pagdating ngayon, ito na. Balik na naman sa sisi na naman. Samantala, ang dapat sisihin ikaw. Presidente kang walang alam talaga. Sabi ko nga, drop out kasi to siya. Kaya wala siyang pakialam din sa mga sa mga nag-aaral ngayon. Na dapat ba talaga pwede natin i-compete ang mga Pilipino sa ibang bansa. Hindi kaya natin. Pag itong klaseng presidente natin ngayon na tanggalan pa ng budget yung education, mga eskwelahan, nakikita ang daming problema, tapos isisi pa rin doon sa may nakaraang administrasyon. Nandiyan ka na nakaupo, hoy, Marcos. Ayusin mo na yan. Alangan naman na pakuya-kuya-kuy ka lang niya pag presidente. Anong gawin mo? Yung nasundan mong masumurog ang presidente ngayon, ang gusto mong magpaano ka lang, Netflix ka lang kasi wala kang gagawin kasi okay yung nakang administrasyon. Pag may mga sira, may mga problema, sisi ka agad sa sa dating administrasyon kung sino yung sisihin nito. Basta pinabayaan na lang. Merong classroom kaming nakikita, Marcos type pa. Asus! Hindi na yun, mga 1970. Dapat yung mga classroom na yun, 20, 30 years lamang ang lifetime. Dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Kabayaan talaga. Ano daw? Yung eskwelahan na yun, Marcos type pa, nung panahon pa ng tatay niya. Hanggang yun, ginagamit pa. Anong nangyari nun? Pinabayaan pa. Dumating. Madatnan mo ba yan ngayon kung pinabayaan niya yung eskwelahan niya? Inaalagaan yan. Simple lang intindihin. Nakita pa hanggang ngayon, nagagamit pa. Intindihin na lang natin. Gamit na gamit pa eskwelahan yan. Panahon pa ng tatay mo. Ibig sabihin nun, inaalagaan. Hindi pinabayaan. Ay, two-way ba utak mo? One way lang. Education, that's what happened. There was no effort to help the education. Kaya yung mga grade, yung mga rating natin, especially STEM subjects, papaba ng papaba. Also, hindi marunong magbasa. When I first became Ayun nga, di marunong magbasa. Bakit maraming medal? Best in math, best in Filipino, best. Sus.
Kulang na siguro best mode na lang ilagay dyan sa middle na yan, sa mga bata ngayon. Tapos ikaw na mismo umamin yan. Na pababa ng pababa ang rate ng mga estudyante natin ngayon. Bakit ang mga bata pagdating nitong graduation nila, ay nako, mga magulang, proud na proud. Sandamakmak na mga medal dito ilagay sa liig. Best, lahat na best niyan. Lahat nandoon, congratulations, mga bati-bati pa. Wala. Yun pala. Sabi sa iba, kagidlay ang mga Pilipino pagdating sa education. Dito, ito realidad nga istorya. May anak ako dito, graduate sa ibang bansa. Pagdating sa paghanap ng trabaho ngayon, nangangamuti pa din. Kasi ganun din dito ang estilo sa ng paghanap ng trabaho, hirap. Dito na nga graduate hirap pa rin makakuha. Alam niyo ang katawiran, walang experience. Sa atin ang daming katawiran walang experience, kulang ka sa height, kulang ka sa ganda, ang dami. Tapos tanggalan niyo pa ibalik niyo naman sa normal dati na ibalik niyo na naman. Imbis tayo paangat ngayon, imbis tayo susulong tayo na makipagkompetensya nga dito sa ibang bansa, tayo naman paatras. Paano natin ispilingin yung mga taong ganyan? Bubo. Governor, pinag-inspeksyon ako sa eskwela. Ang ginagawa ng teacher, kung ano-ano binibenta sa estudyante. Tinanong ko, alam mo, para sa akin, hero ang mga teacher. So tinanong ko sa kanila, bakit ganyan? Bakit imbis na nagtuturo ka? Sabi niya, may pamilya din ako yung sweldo ko hindi pa dumating. So, my first act as congressman of the 2nd District of Ilocos Norte was to create teachers cooperatives for... Anak ng tuka, akala ko presidente na siya nito. Anak ng tuka ka talaga, Marcos. During the time, congressman pala to sa Ilocos. Yung ngayon, kasi ang mga maestra, ganun pa rin yan, kalakaran yan dyan sigurado. Nagbibinta pa rin yan sa loob ng classroom para doon sa mga estudyante. Yung ibang mga maestra, dami yan. May ibang maestra dyan, nag-aabuno yan doon sa mga estudyante na walang pangbaon, walang pang merienda doon sa sigurado sa mga estudyante na doon na matutulog na lang. Dahil walang pang merienda. Yung iba nagmimerienda, kumakain doon, sigurado. Ang iba dyan hindi kumakain. Nasa dalawa lang yan Yung mga maestra nagtitinda o mga maestra nagpaluwal para makakain yung mga estudyante. Yan ang tugunan mo ngayon, ikaw presidente. Huwag ka nang magbalik doon sa pagka-congressman mo. Kasi yung congressman noon, kupong-kupong ka. Kupong-kupong pa yon. Parang savings and loan. Para hindi ka mag-5-6, malulubog ka sa utang. Kahit pa paano merong nagsusuporta sa'yo. Ano ngayon? Ang ginawa mo ngayon? Presidente ka. That's the key. I found out that's the key. Support the teachers. Just support the teachers. Basta you support the teachers. So, one of the things that we did, binawasan natin ang kanilang administrative duties. Then we hired many more teachers. Administrative duty, si VP Sara ang nagbawas nun Si VP Sara ang nagbawas nun na kailangan tanggalan ng oras ang mga maestra doon sa kanilang daily na pagtuturo doon sa mga anak. May pinalit siya doon Hindi kasi ako deep Pero ito ngayon, inamin na naman niya na tinanggalan natin ng ang hiling mag-credit nito. Retraining, re-education of our teachers. Kasi maraming bagong nangyayari. So maraming bagong teknolohiya that they have to learn about. So support the teachers. That's number one. We have entered into a program to rebuild and to build more school buildings. Ginawa na namin PPP. Kasi kung gobyerno lang ang gagawa, makaunti lang ang magagawa natin. But again, in fairness to the private sector, very cooperative sila. Naglalabas talaga sila ng pera. Very willing sila. Saan kaya ang eskwelahan na ito sinasabi niya? May performance audit at the end of the year para sa mga teacher. So pag sinasabi, kalahati ng klase mo, bagsak, mahina kang teacher. Bababa yung performance audit mo. Kung 90% ang pinasa mo, magaling na teacher ito. So kahit na hindi marunong magbasa, ipasa mo na. Yun ang nangyayari. It's just a practical thing. Pero we will remedy that. The performance review is not going to be based on that.
it's going to be based on the students, well, siyempre, the students' actual performance in tests. Magpapasukan na ulit, Mr. President. Siguro po maikling mensahe na rin para sa ating mga mahal na guro. Ay, basta mga guro, kayo mga idol namin, kayo yung mga bayani para sa akin, asahan ninyo na alam ko na mapakabigat ng inyong trabaho. I always say, the public school teachers are the hardest working public servants in the whole of government. Magalit na sila lahat sa akin, but I believe that they really are the most busy. Ang daming ginagawa kahit wala na sa job description nila kung ano na yung ginagawa. They're leaders of their communities. They take care of our children. My God, this is we have to support them. Kaya ang ating mga guro, asahan ninyo dito sa administrasyon nito, kayo ang pinupuri namin, kayo ang nagbibigay ng dangal sa ating educational system. Tutulungan namin kayo hanggat maaari para yung ating mga kabataan na minamahal natin lahat ay maging magaling, maging matalino, at maging marunong. Puntahan ko po ang malapit sa sikmura ng mga Pilipino, ang 20 pisong presyo po ng bigas. Sa huli niyo pong podcast with Katunying, sabi niyo nga, watch us sustain it. Sure. Paano po nagagawa ito ng gobyerno? Through subsidy? Magkano po? There is a lot, maraming factors ito. Kaya concentrated kaagad sa production side. Ibang topic na, di na education. Doon na yun sa 2 pesos na subsidy ng bigas na bininta nila. Para sa akin nun, parang suhol lang yun nung eleksyon na yun. So ito yung, balikan natin yung education kasi pinakinggan ko lang yung paliwanag yan. Gusto mo talagang di kalidad na talaga na mga sa mga bata sa Pilipinas. Para sa akin, hindi ako okay doon na tanggalin niya yung 2 years na yung K-12. Hindi talaga ako okay doon. Si Jinggoy gusto niya tanggalin yun. Parehas na naman sila kasi. Na parehas ang pananaw ba na ang kanilang dinipinsahan ay gastos doon sa mga magulang. Totoo nga. Pero pagdating naman sa yung mga estudyante na yan, pasubukan nyo na mag-apply sa ibang bansa. Kung halimbawa may kurso sila na natapos nila yung kurso nila sa Pilipinas. Kung yung kurso ba nila magagamit din. Mayroon siguro mga bansa na tatanggap sa ganyan pero hindi lahat na pwedeng lang puntahan. Halimbawa pupunta dito sila sa sa Amerika o sa Germany o kaya dito sa Europe. Malabo na yung mga pinag-aralan nila madala nila yan dito. May mga maestra nga dito sa ibang bansa. Anong ginawa nila dito? Pagdating, magamit yung lisensya nila dito. Anong ginawa nila? Kasambahay. Di tulad ko din, kasambahay. Samantalang akong hindi nakatapos sa pag-aral. Kalibel ko lang to nag-aral to sila ng ilang taon. Samantalang ako, ilang taon lang, kalibel ko lang sa trabaho. Yun ang mahirap. Tapos plano pa ibaba yung ganyan. Sino nag-utos na ibaba ang antas ng edukasyon sa Pilipinas? Gobyerno mismo. Tapos ang isisi, gobyerno din. Isisi sa gobyerno. Sila lang sisihan eh. Narinig naman natin, walang walang classrooms. Sino sisihin niya? Gobyerno pa din. Sila nasa gobyerno eh. Huwag niyo isisi sa mga private kasi ordinaryo yan. Kayo nasa gobyerno. Itong klaseng presidente ni Bongbong Marcos, mas matindi pa kay kay Pinoy na mahilig sa mahilig sa sisihan. Kaya yung kanyang gobyerno doon sumabit sa mga ganyan. Imbis na ang kanyang panggobyerno ay maghanap ng solusyon sa mga ganitong problema. Ayan, nakita na nga yung mga problema pero wala na siyang solusyon. Nagpadkats ka pa dyan. Kung itinarbaho mo yan, hindi meron kang solusyon na nagawa. Ito, tag-ulan na naman. Ano na naman kayang dahilan niya nito na bakit na ulan? Nasabi niya, napaghandaan na naman tong yung pagbaha. Banata natin to ulit itong presidente na tong si Raulo na kung ano na naman kaik-ikan niya to, ano na naman dahilan niya tong pagdating ng tagbaha. Malapit na tagbaha. Tapos ngayon education. Diyan nainis ako sa yung ginawa niya na frustrated daw siya. Dagdag gastos. Yung mga magulang naman na hindi kayo willing magpaaral sa mga ganyan,
natural, nagagalit kayo kasi hindi kayo willing magpaaral eh. Ay, dagdag gastos kasi yan, dagdag kasi. Alam nyo kasi ngayon, ang mga bata, nagpapaaral kayo, ang sosyal na kaya. Hindi kagaya noon. Pag probinsyano tayo nag-aral, naglalakad. Yung mga anak ngayon sa probinsya, naglalakad pa ba yan? Hindi. Di motor. Di kotse. Kaya isa yan sa mga sa mga magulang ngayon na ayaw magdagdag ng taon. Sa atin kasi mga Pilipino, nakikita ko talaga hambog, daming mayabang. Mga anak nag-aral lang sa kunting lalakarin pinakotse yan, wala. Sabagay, realidad lang sa ngayon. Kasi i-compare noon. Tapos baon yan, ang lalaki ng baon. Piling mayaman na ngayon ang mga estudyante. Lahat ngayon ng mga estudyante sa maprobinsya man, piling mayaman na. Yung mga buhay noon na naranasan siguro isa ako dyan naranasan na mayroon kang gagawin pagdating sa bahay, mayroon kang gagawin bago ka umalis ng bahay. Wala na ngayon yan sa mga estudyante. Mga estudyante ngayon, ang unang gagawin yan bago umalis ng bahay, pagdating sa bahay, cellphone na lang yan. Sabihin natin lang kasi ang mga ngayon, ang mga cellphone, natural na lang eh. Kaya sabihin ko, cellphone na lang yan, inaatupag ng mga estudyante. Hindi nga marunong maglaba, hindi marunong magsaing, hindi marunong lahat. Pero pagdating sa graduation, grabing medalya. Grabing, lahat ng best nga nandoon. Lahat. Tapos ang mga magulang, proud, post din kaagad sa social media. Kasi anak ko matalino, pero pagdating pala, i-actual mo, pabasahin mo, wala laman ang utak. Kasi, paano kasi? Puro cellphone ang mga anak nyo. Lalo sa mga generation talagang pinakabago ngayon ng mga generation ngayon. Yan ang trabaho. Realidad lang. Realidad lang talaga ha. Kasi itong education talaga, pag ganyan ang plano ng gobyerno ngayon, imbis na tayo paangat, paatras tayo. So ano mangyayari sa atin? Magiging kawawa ang Pilipinas talaga. Dito naman tayo sa buntot na pinakamababang kalidad ng edukasyon.